Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang Los Angeles Lakers. Another talo na naman ang tinamo nila kontra ito sa kupunan ng Detroit Pistons. Ang kupunan ng Los Angeles Lakers ay 4-2 bago nila labanan ang kupunan ng Detroit. Samantalang ang Pistons naman mayroong tumataginting na standing na 2-5 bago nila labanan ng Lakers. Maituturing talaga na underdog ang kupunan ng Detroit Pistons dito sa laban na to. Pero still nanaig pa rin ang kupunan ng Detroit Pistons sa endgame at natalo pa ang kupunan ng Lakers. Ngayon mga ropa, ang lakas ng start ng Los Angeles Lakers dito sa season na to. Pero ngayon, 4-3 na ang kanilang standing. Doon sa game nila sa Detroit Pistons, masasabi natin isang malaking problema to. Dahil tinalo sila ng batang-batang team at masasabi naman natin hindi kalakasang team ang Detroit. Ngayon mga ropa, ito ang napansin ko na papatay sa Los Angeles Lakers ngayong season. Sana ma-adjust nila to. Ito ang analysis at game breakdown Los Angeles Lakers. Simulan na natin to. Okay, game. Dito tayo pumunta sa first quarter. Ngayon mga ropa, si Anthony Davis ang starting center dito ng Los Angeles. Take note mga ropa, si Anthony Davis ngayon ang leading scorer sa NBA. Gumagawa siya ngayon ng monster stat at sa katunayan siya nga ang nangunguna ngayon sa MVP race so far this season. Tumataginting na 32 points per game ang inaambag ni Anthony Davis sa bawat laro niya sa Los Angeles. Ngayon mga ropa, kaya ako sinasabi to, napaka-importante kasi ng role na ginagampanan ni Anthony Davis dito sa Lakers. Para sa akin, hindi si LeBron James ang puso ng Lakers ngayon, kundi si Anthony Davis. Kumbaga hindi team ni LeBron tong Lakers team to ni Anthony Davis. Kung meron number 1 option na dapat puntahan, si Anthony Davis yon at hindi si LBJ. Si LBJ pangalawa na lang kumbaga. Honestly speaking lang mga ropa, yun yung napapansin ko. Pwede kayong mag-comment dyan sa baba kung meron kayong opinion tungkol dito para mapagkwentuhan natin yan. Ngayon mga ropa, dito sa game nila sa Pistons, mapapansin natin na yung first 5 nila dito sa Lakers, noong ginagamit to ni Coach JJ Redick, dikitan lang yung score dito. Tapos dito sa first quarter mga ropa, sobrang init ng shooting ng kupunan ng Detroit Pistons. Kumbaga yung mga players dito ng Pistons talagang pumutok Pero kahit sobrang init ng shooting ng Detroit Pistons dito mga ropa, still yung score dikitan pa rin gamit yung first 5 ni Coach JJ Redick. Ngayon mga ropa, ang style kasi ni Coach JJ Redick, pag sumasapit na yung huling minuto dito sa quarter, pinapasok niya na yung second unit niya at ang pumapalit dito kay Anthony Davis ay si Jackson Hayes. At the same time, si Gabe Vincent mga ropa, sinasabay ni Coach JJ Redick dyan sa rotation kay Jackson Hayes. Pati si LeBron James mga ropa, sa mga huling minuto ay laging ginagamit ni Coach JJ Redick. At napapansin ko dito mga ropa sa mga past games din nila, pagka pinapasok na ni Coach JJ Redick tong lineup na to sa huling minuto, medyo naglalaylo ang kupunan ng Los Angeles Lakers. At dito nga sa game na to mga ropa, nung pinasok tong lineup na to, doon nakascore ng sunod-sunod ang kupunan ng Detroit Pistons. At the same time nakascore ng Detroit Pistons, wala namang naging sagot dito tong lineup na to in terms of scoring. Dito sa game na to, ito yung naging turning point ng Detroit Pistons, kaya natambakan nila ang Los Angeles Lakers dito sa unang parte pa lang ng game. Kaya buong game mga ropa, naghahabol ang kupunan ng Los Angeles Lakers. Dito nga sa play na to mga ropa, pass break ng Detroit Pistons at kapapasok lang dito nila Jackson Hayes, Gabe Vincent. Pero tingnan natin, easy 2 points lang ginawa dito ng Detroit Pistons sa depensa ni Gabe Vincent. Basket is good. At another one mga ropa, possession ng Los Angeles Lakers. Pinasok din dito sa huling minuto si Max Christie. Yan ang rotation ni Coach JJ Redick sa mga huling minuto ng quarter. At ang isa pa napansin ko mga ropa, pagkanto na yung lineup Los Angeles Lakers sa huling minuto, napapansin ko na bumabagal yung rotation ng bola. Para ba nagiging isolation yung play? At nawawalan sila ng setup, proper setup, kumbaga para sa opensa. Ang tendency sa mga isolation plays nila na to mga ropa, 1-on-1 to ni Austin Reeves. Tapal siya dyan, access denied siya dyan sa depensa dito ng Detroit. Kasi basang-basa ng Detroit yung offense sila at gagawin nila dito Ipit na si Austin Reeves dito pero pinilit niya pa rin yung tira. Kaya tapal ang inabot niya dito. At ito ba mga ropa, another one possession ng Detroit Pistons. Nag-set ng high screen dito yung Detroit. Pero pansinin natin yung depensa dito ni Jackson Hayes. Naka-drop defense siya dyan. Ang tendency ginamit ng Detroit Pistons yung screen na yan. Ang outcome yan mga ropa, nagkaroon ng space dito ang Detroit Pistons para ipukol tong 3-pointer na to. Nakahabol ng bagya dyan si Austin Reeves pero dahil sa high screen na to, hindi niya totally na-close out dyan yung tira ng Detroit. Pero mga ropa, kung si Jackson Hayes umangat dito sa depensa dito sa may 3-pointer at hindi siya naka-drop defense dyan sa depensa kontra sa Detroit Pistons, malamang sa malamang mako-close out nila yung 3-pointer na yan at hindi makakapukol ng 3-point dyan yung player ng Detroit Pistons. Ngayon mga ropa, kung sinasabi niyong utos ni Coach JJ Redick na mag-drop defense dito si Jackson Hayes, pero bakit naman si Anthony Davis pagka siya yung dumedepensa dito, hindi siya naka-drop defense? Usually pag si AD ang sinatan dito ng high screen, sinasalubong niya agad dito yung gumagamit ng screen sa ibabaw kaya hindi to nakakatira. Kasi mga ropa, si Anthony Davis sobrang flexible niya as a defender. Pero si Jackson Hayes mga ropa, isang one-dimensional defender siya. Kung aangat siya doon sa may ibabaw sa depensa, pwede siyang iwan ng mga guards. Samantalang si Anthony
Davis kahit umangat siya doon sa ibabaw, hindi siya kayang iwan dyan ng guards at kaya pa niya tong sundan. At dito nga mga ropa, isang play na to nag-set ng high screen yung kupunan ng Detroit dito. Pero tignan nyo ang ginawa ni Anthony Davis dito. Pumesto siya dito sa may ibabaw, hindi siya nag-drop defense. Kaya nung tumira dito yung player ng Detroit Pistons, nasabayan niya yan. Nagkaroon ng resistance dito sa opensa ng Detroit. Kaya ang tendency at outcome niyan mga ropa, mintes na tira dito ng player ng Detroit Pistons. At another one, dahil dyan sa depensa na yan ni Anthony Davis, nakakuha siya dyan ng fast break doon sa ring nila. Easy 2 points, basket is good para kay AD. Ngayon mga ropa, yung small details na yan, napaka-importante niyan. Kasi dyan talaga nagsisimula yung opensa ng kalaban. Sa mga small details na yan na depensa ng Lakers mga ropa, naka-i-scorean sila ng kalaban nila dito ng easy lang. Eto mga ropa, another one, high screen ulit ang sinet dito ng Detroit Pistons. Again, si Anthony Davis na naman naka-switch dyan. Pansinin natin dito na nakalalay si Anthony Davis sa depensa. Hindi siya malayo, di rin siya malapit. Kasi pansinin natin yung may hawak ng bola dito. Sa kilos niya na yan, hindi naman siya titira dito sa may 3-pointer at hindi rin naman kasi 3-point shooter tong player na to. Kaya ang tendency mga ropa, alalay lang talaga si AD dyan sa depensa kung titira man niya sa 3-pointer o sa laksak. Pero dahil umatake ito sa depensa, nakadikit lang sa Anthony Davis dyan. At hindi nakatira yung player na yan, ang ginawa niya, nag-kick out siya ng bola dahil nga sa presence of defense dito ni Anthony Davis. Pero yung kanina mga ropa kay Jackson Hayes, yung tumira doon si Tim Hardaway Jr. Dapat talagang angatan yun dahil 3-point shooter yun. Kahit nung nasa Dallas Mavericks pa siya, yun lang ang trabaho nun, ang tumira sa may 3-pointer. Ngayon mga ropa, usapang opensa naman dito sa lineup na to. Tong lineup kasi na to, napapansin ko din, mapag ito na yung pinapasok ni Coach JJ Redick, nawawala talaga yung setup dito ng play. Usually si LeBron James lang umahawak ng bola dito. At the same time, ang nagiging play nila dito ay isolation lang, tila one-on-one lang. Walang direksyon yung pag-ikot at pagpapasahan nila ng bola dito. Laging nag-e-end up sa one-on-one play. Actually mga ropa, tong lineup na to, magagaling naman tong mga players na to. Nakakashoot naman sila. Yun nga lang ang pinupunto ko dito mga ropa, hindi sila consistent, wala silang play, puro isolation. Kumbaga kung puputok sila panapanoon, minsan sobrang shooter sila. Pero usually nga, dahil sa mga one-on-one plays at isolation nila, at minsan umaasa sila dito kay LeBron James na laging may hawak ng bola at siyang tumitira dito sa kanila. Paano na lang kung inalat sila, diba? Katulad nga na nangyari dito sa game nila sa Detroit Pistons, sila ang pinasok at tinambakan sila dito ng Detroit Pistons. No, sila na yung lineup na pinasok. Yung opensa nila walang pupuntahan, puro isolation, nag-e-end up sa ganon. Isolation. Yung kaninang dikit na score kung saan nasa loob si Anthony Davis, ngayon lumamang na ng malaki ang kupunan ng Detroit nung nilabas na si Anthony Davis. Actually mga ropa, in terms of statistics, number 6 ang kupunan ng Lakers in terms of defensive rating. Totoo yan mga ropa, top 6 ang kupunan ng Lakers in terms of defense ratings. Pero dahil yan sa ginagawa ni Anthony Davis, almost every category sa depensa mga ropa, nasa top si Anthony Davis in terms of defense. Nasa top si Anthony Davis ang contested threes per totals. Nasa top din siya ng contested shots per game. At so far mga ropa, overall sa defensive player dito sa season na to na ongoing, pang-anim si Anthony Davis overall sa mga players. Kaya talagang number 6 ang kumuna ng Lakers dito in terms of defense dahil yan kay Anthony Davis. At the same time mga ropa, ang isa pang player ng Lakers na dito sa top ay si Austin Reeves. Pansinin nyo din yung depensa ni Austin Reeves mga ropa. Full effort lagi si Austin Reeves in terms of defense sa Lakers. Ngayon mga ropa, kung di kayo kumbinsido sa sinabi ko about sa lineup na yun sa huling minuto ni Coach JJ Redick, eto balikan natin yung game nila kontra sa Phoenix Suns. Dito sa game na to, tinambakan ng Lakers ang Phoenix Suns sa unang mga minuto ng first quarter. Ibig sabihin si Anthony Davis ang nasa lineup na yun kasi first minute at first 5 yung ginamit doon ni Coach JJ Redick at tambako lang kupunan ng Phoenix Suns dito. Pero nung pinasok na ulit tong lineup na to mga ropa, pansinin natin, unti-unting nakahabol ang Phoenix Suns dito dahil sa depensa meron sila. Dito, easy lang na pinagpag ni Kevin Durant ang depensa dito ni Jackson Hayes para magkaroon siya ng open 3-pointer. Basket is good para kay Kevin Durant. At the next play mga ropa, dumikit lang dito sa LeBron James. Hindi siya nag-contest ng tira dito, kaya ang tendency at outcome easy 2 points para sa Phoenix Suns ulit. Take note mga ropa, 23-8 yung score kanina, tambako lang kupunan ng Phoenix Suns. Pero tignan natin ang magiging outcome ng score dito nung pinasok na tong lineup na to ni Coach JJ Redick. At dito mga ropa, tinirada ni Devin Booker ang depensa dito ni Rui Hachimura. Mid-range jumper para kay Devin Booker. At the same time, sumunod na play, 3-pointer naman pa ni si Rui Hachimura. Ang tendency yung labang nila na 23-8, naglaho ng parang bula. Ang score na ngayon 36-34. Simula nga nung pinasok ni Coach JJ Redick yung lineup na yan, na nawala si Anthony Davis. Ngayon mga ropa, pansinin natin sa mga susunod na games kung ganito pa rin yung epekto ng lineup na yan ni Coach JJ Redick. Ngayon, anong solusyon? Hindi naman pwedeng laging ipasok dito si Anthony Davis sa lineup dahil napapagod din yung tao. Ang solusyon dito mga ropa, simple lang, mag-improve si Jackson Hayes sa depensa at the same time, Gabe Vincent, Max Christie at si LBJ mag-effort sila sa depensa para ma-close out nila nung malakas yung quarter. At the same time, pabilisin din nila yung pace ng laro, magpasahan sila ng bola, maghanap sila ng play pagka silang 5 or yung huling line up na sa quarter ang pinapasok. Usually kasi talaga nag-e-end up lang sa
one-on-one plays kaya nagiging predictable yung opensa nila. Ngayon mga ropa, napansin nyo din ba to? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba kung tingin nyo isa ito sa nagiging weakness ng kupunan ng Los Angeles Lakers, yung lineup nila sa closing quarter. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba para makapagkwentuhan tayo.